Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa buhay na pinagkaloob niya sa atin. Pero alam naman natin na hindi sapat ang mabuhay dito sa mundo. Meron palaging kulang sa ating karanasan. Dahil aanuin mo ang buhay na hindi ka naman mabunga. Pinapaalala sa atin ang Panginoon kung hindi tayo mananatili sa Kanya, tayo'y magpapagod na wala tayong makukuha. Tayo'y magpapatuloy na walang direksyon. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan hindi sa Diyos ang ating naging ugnayan, kung hindi nanatili tayo, nakakapit tayo sa masama. Tayo'y magpakumbaba, hilingin natin muli ang Kanyang awa, para makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinanauli mo at pinahahalagahan ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang sa paghango mo sa amin sa dilim ng alinlangan, kami huwag mawalay sa liwanag mong maasahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan. Sa pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga hentil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan, at isinalaysay nila
ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo at ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga hentil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako'y nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo. Maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ng Israel, upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sa poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamungang maluwalhati. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako ay sa kanya. At siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hihiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tinatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayon mga sanga, titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigin at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo.
Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Meron pong isang kwento tungkol sa isang pari na bago pong assign sa isang parokya. Pagkatapos po ng isang buwan, dumating po yung bill ng kuryente. At pagkakita po ng pari, halos himatayin po siya. Sobrang napakataas ng sinisingil sa kanila. At nagtataka siya, sabi, bakit ganito? Pagkataas-taas ng konsumo natin. Napakaliit lang naman ng ating parokya. Kaya nagpatawag po siya ng electrician. Sinuri po ang lahat. Wiring, ilaw, breaker, hanggang wala naman pong makitang problema. Sinabi po ng electrician sa pare, Father, para makita po natin ang problema, kailangan nating patayin yung main line. Pumayag naman po yung pari. At pagbaba po ng main switch, bigla narinig nila sa labas ng parokya, nagsigawan yung mga kapitbahay, sabi, "Brown out! Brown out!" Lumabas po sila at nakita yung lahat ng mga bahay sa paligid ng simbahan, wala pong kuryente. Yun pala yung problema. Naka-jumper pala lahat sa parokya. Kapatid, tandaan niyo po ito. Hindi naman lahat ng nakakabit, tama ang pagkakabit. Amen? Sometimes, you are connected, but at the wrong source. Kaya nga pinapaalala po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, I am the vine, you are the branches. Hindi sinabi ng Panginoon, I am just one of your option to your connections. Hindi sinabi ng ating Panginoon na, pwede akong ikabit niyo sa buhay niyo pag may time kayo, ha? Ang sinabi niya, ako ang puno at siya ang pinanggagalingan ng ating buhay. Mga kapatid, ang sanga, hindi po kayang mabuhay mag-isa. Kapag nahiwalay sa puno, natutuyo. Kapag natuyo, mamamatay. Amen? Kaya magandang tanungin ang ating mga sarili ngayon. Saan ka ba nakakabit? Kanino ka nakakonekta? Ang koneksyon mo ba nagbibigay buhay o baka kumikitil ng buhay? Dahil tandaan niyo po, kung mali ang pinanggagalingan mo, mali din ang patutunguhan mo. Kasi aminin po natin, hindi lahat ng koneksyon natin sa ating buhay nagbibigay sa atin ng lakas, ng tuwa at kapayapaan. Amen? Merong mga koneksyon na kala mo nagpapasaya sa iyo, pero bandang huli, uubusin ka pala. Halimbawa po, merong mga tao nakakapit palagi sa pera. Akala kasi nila kapag marami silang pera, magiging okay na ang buhay nila. Pero hindi ko alam kung napansin nyo ito. Habang nakakapit sila sa pera, hinahabol ang kayamanan, hindi naman sila bumabata, lalo pang tumatanda yung mukha nila. Hindi po ba? Kahit na magpabotox pa sila, halata naman. Parang mukhang nagmumurang sibuyas. Di po ba? Merong mga iba, oo may pera, pero puro chemical na yung kanilang itsura. Buhay, pero mukhang galing sa puninarya. Di po ba? Dahil din sa paghahabol sa pera, kapit sa kayamanan. Kaya sila'y pagod na pagod, haggard na haggard ang itsura nila. At ang mas masakit pa dyan, habang kumakapit sa pera, nabibitawan nila ang pagkatao nila. Nang dahil sa kayamanan, nakakalimutan maging mabait, maawain, ang magpakatao. Meron po akong napanood na isang balita. Meron po mga grupo ng manggagawa. Humihingi lang po na bayaran sila doon sa overtime pay nila. Pinagpaguran nila yun. Di po ba? Pero imbis na ibigay sa kanila, lumabas yung management, pinagsisigawan pa sila, pinahiya sila. Ang tanong bakit? Kasi para dun sa mga may-ari ng kumpanya, mas mahalaga ang pera kaysa sa mga tao. Mga kapatid, kapag ang pera ang kapit mo, tao na ang pinuputol mo. Amen? Meron din po mga tao nakakapit sa kapangyarihan. Minin natin, maraming ganyan sa gobyerno, marami tayong mga leader na ganyan. Ayaw nang bumaba sa pwesto. Pinapamana na nga yung kanilang pwesto sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo. Naging family incorporated na. At
At kapag meron mga ibang tao gustong maglingkod, sinisiraan sila, binabatikos, at minsan mas malala, pinapapatay pa. Di po ba? Ang tanong, bakit? Kasi takot silang mawalan ng kontrol. Pero tandaan natin, kapag kumapit ka sa kapangyarihan, unti-unti mong nabibitawan ang iyong konsensya. At kapag wala ka ng konsensya, kahit na anong gawin mo, manhid na ang puso mo. Amen? Meron din po mga tao na palaging nakakapit sa maling pag-ibig. Alam na ngang may asawa itong lalaki. Alam nang di pamilya siya. Pero pumapasok pa rin, pumapatol sa maling relasyon. At ano po ang dahilan? Sabi nila, sa ngalan daw ng pag-ibig. Sabi nung isang kausap ko, Father, di ko mapigilan. Mahal ko siya. Ito po talaga yung aking feelings. Pero mga kapatid, hindi naman lahat ng iyong nararamdaman tama. Di po ba? Hindi naman lahat ng pag-ibig galing sa Diyos. Dahil kung ang pag-ibig mo nakakasira na ng pamilya, nakakasakit ng iyong kapwa, ito'y nakakapaglayo sa iyo sa Diyos. Kapatid, hindi tamang connection yan. Yan ay patay na sanga na humihila sa iyo pababa. Meron din po mga tao palagi ngang connected sa social media, pero disconnected sila sa pamilya nila. Magkakatabi sa bahay, pero tingnan mo, kanya-kanyang cellphone. Pati pag kumakain, tutok sa cellphone. Hindi naman nag-uusap. Kakasama sa lamesa, hindi nagkikibuan. Minsan, yung iba, mas kilala pa yung buhay ng mga artista kaysa sa nararamdaman ng mga anak nila. Minsan, yung mga iba sa inyo, aminin nyo, mas updated pa kayo sa mga trending, sa mga viral, kaysa sa problema ng mga asawa nyo. At ang nakakalungkot, dahil po sa social media, napababayaan ng trabaho, nasisira ang tulog, nawawalan ng focus. Unti-unti, nawawalan na din ng tamang direksyon sa kanilang buhay. Ang akala ng iba, kapag sila'y nagso-social media, napapahinga daw sila. Pero sa totoo lang, pagod ang kaluluwa. Sa kakatingin sa iba, pagod ang kaluluwa kasi wala ng katahimikan. Mga kapatid, hindi naman po masama ang nagso-social media. Pero delikado na ito kapag nakakalimutan mo na ang iyong pagkatao. Yan, napakahalaga po ng pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus is inviting us to remain in me. Hindi po sinabi ng ating Panginoon, remain online. Jesus did not say, remain trending. Ang sinabi, napakalinaw, ang pahayag ng ating Panginoon, manatili kayo sa akin. Dahil kapag kay Kristo ka nakakapit, kahit mawala ka, ikaw ay mananatiling payapa. Kahit na mabigo ka, mananatiling ang galak, ang tuwa sa iyo. My dear friends, you can be online all the time, but you can feel empty inside. Pwede ka rin naman tahimik, pero puno ang iyong puso kapag nakakapit ka kay Kristo. Hindi po sapat na meron kang kinakapitan. Dapat tama ang iyong kinakapitan. Amen? Pwede ka kasing nakakapit, pero mali ang iyong ugat. Kaya nga ngayon, kung ma-realize mo, na pagtatanto mo, mali pala ang pinag-uugatan mo, mali pala ang kinakapitan mo, putulin mo na. Putulin mo ang mga koneksyon na kumukuha sa buhay mo. Putulin mo yung mga relasyon na naglalayo sa'yo sa Diyos. Putulin mo yung mga bisyo mo na unti-unting sumisira sa kaluluwa mo. Alam ko mahirap kasi masakit. Di po ba? Kaya kung hindi mo kayang putulin yung mga hindi nakakatulong sa'yo, hingin natin ang grasya galing sa Diyos. Magpaputol tayo sa Diyos. Hayaan mo siya ang mag-prune sa iyo. Hayaan mo ang may kapal na magtanggal na hindi mabuti sa iyong buhay. Kahit na masakit, kung yan naman ang magiging daan para mamunga ang iyong buhay, piliin mo. Hindi ko po alam kung napansin nyo ito. Kapag kumuha po kayo ng bulaklak, pinutol nyo po dun sa sanga. Nilagay nyo sa vase, kahit na may tubig po yung vase. Napakaganda po ng itsura ng bulaklak. Hindi po ba? Pero ang tanong, buhay pa ba yon? That flower that you have
cut from its branch. You put it in a vase. It's beautiful to see. And yet the question is that beautiful flower still alive? Mukhang buhay. Ilang araw lang, yan ay mamamatay. Bakit? Hindi na konektado Di po ba? Baka naman ganyan din tayo sa ating buhay. Mukha tayong buhay, mukhang okay naman tayo. Mukhang nagpapatuloy tayo, lumalaban tayo. Pero aminin natin, may problema sa ating loob. Baka patay na ating mga puso, ating mga kaluluwa dahil malayo na tayo sa pinagmumula ng buhay ang Diyos. Kaya magdasal tayo sa banal na misang ito, naway maunawaan natin ang pinakamahalagang ugnayan at koneksyon, walang iba kundi ang Diyos. Dahil kapag nakakapit ka sa Kanya, mabibigyan ka ng buhay, panibagong buhay, buhay na labis-labis, at buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Habang nagkakatipon tayo bilang isang bayan sumasamba sa Panginoon, ilapit natin sa Diyos ang ating Ama, ang ating mga pangangailangan na may pagtitiwala. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang pagkakaisang nagmumula kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas, naway makahikayat sa lahat ng Kristiyano sa kanyang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pari, relihiyoso, at mga misyonero, naway maging tapat sa kanilang bukasyon sa simbahan at manatiling kaisa ni Kristo sa kanilang gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, naway manatiling tapat kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang ating mga pangangailangan sa Panginoon. Panginoong Diyos, wala kaming magagawang anuman kung wala ka sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin at panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw.
sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Itong paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilugati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana, ang pari, naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na binukod. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa,
si Florentino, aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ating sandig, ating dinggin, ating ipagmalaki na si Jesus ay ating Diyos, ang tunay na kaligtasan. Magalang siya'y nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipangakong kaligtasan ay narito na, sapagkat buhay ni Jesus ay ating nadama. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang aming mga pagluhog sa iyo ay pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang dinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Naalaala ko po ang isang spiritual writer who said that the purpose of our lives is to be in constant connection with God. Bakit ginawa tayo ng Diyos? Para mahalin tayo ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay pagmamahal. Masasabi mo ba na tunay yang pagmamahal kung wala yang iniibig? Hindi po, hindi po ba? True love needs someone to love. Kaya nga, pag tayo ay hindi nakakonekta sa Diyos, sa pag-ibig, anong nangyayari sa atin? Tayo'y nawawala, tayo'y nagwawala, tayo'y nanghihina. Kapag tayo'y lumalayo sa Diyos, nawawala ang kahulugan ng ating buhay. Para bang ang isang cellphone, kahit na pagkaganda-ganda man yan, sabihin mong ilang bang megapixels ang picture niyan, kahit na
ilang 100 meters, makikita mo pati yung blackhead ng tao sa ilong. Kahit na sabihin mo, mabilis yan sa internet, pagkaganda-ganda ng cellphone mo, iPhone, ilan na ba ngayon? Sabihin natin, iPhone 50. High-tech na high-tech. Pero kung walang charge, walang enerhiya, walang kwenta. Kaya nga, balikan niyo sinasabi ng ating Panginoon. Wala tayong magagawa kung hindi tayo nananatili sa Kanya. Pero kapag nananatili ang Kanyang salita sa atin, mga kamangha-manghang bagay ang ating mararanasan at sabi pa niya, pumiling kayo, ipagkakalob ko sa inyo. Baka yan ang problema, bakit marami sa atin, dasal ng dasal, hindi pinagbibigyan ng Diyos, hindi sinasagot ng Diyos dahil disconnected tayo. Maaaring nakakonekta sandali pagpapasok sa simbahan, pero paglabas ng simbahan, disconnected na. Wala pa rin kwenta, wala pa rin lakas. Di po ba? Yan ang hamon. Yung kailangan buong araw, nasa loob ka man ng simbahan, nasa labas, nagsisimba ka, nagtatrabaho ka, kasama mong pamilya mo, o meron kang ginagawa, di mo sila kasama, mag-isa ka. Huwag mong kalimutan, kasama mo ang Diyos. Huwag mong kalimutan ang iyong ugnayan at connection sa Diyos. Remember, not all connections are good for you. So, have the courage to cut it off. And if you do not have the courage, if you do not have the strength, then we ask for the grace of God. Lord, prune me. Lord, cut off those things that are not beneficial, unhelpful for me. Only your love, only your grace is enough for me to have a fruitful life. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.